Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 945 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang hangin ng kadiliman ay may kakayahang kumawala. Gamitin ang iyong tunay na yuan upang protektahan ang iyong mga katawan, sabi ni Old Ying. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Black Wind Canyon Forbidden Ground ay naging mahina, ang random na Wind of Darkness na ito ay madaling mapatay ang Peak Tier Kings. Habang tumatagal, mas malakas ang hangin. Sa kalaunan, kahit na ang isang sagradong Panginoon ay hindi makayanan ito. Ang buong Black Wind Canyon ay madilim, at ang hagong ng hangin ay parang sigaw ng mga lobo. Nang dumampi ang itim na hangin sa True Yuan na nagpoprotekta sa katawan ni Francis, isang bahagi nito ang dumaan sa True Yuan at pumasok sa katawan ni Francis. Ang hangin ng kadiliman na ito ay may hangin ng yin na maaaring direktang pumasok sa kaluluwa. Nagulat si Francis. Ang mga ipinagbabawal na lugar sa Imperial Tombs ay talagang hindi dapat maliitin. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga panganib bukod sa hangin ng kadiliman? Tama, kung ang lakas ng loob ng isang tao ay hindi sapat, ang hangin ni Yin ay maaaring mapuko ang masasamang pagnanasa sa kaibuturan ng kanilang mga puso at mabago ang kanilang pagkatao, dagdag ni Old Ying. Ang hangin ng kadiliman na ito ay may kakayahan na ganoon. Si Jing Kai ay nagsimulang manginig at naramdaman na ang lugar na ito ay masama. Ang tatlo ay lubhang maingat sa pagpasok sa Black Wind Canyon, at dahil sa itim na hangin, hindi nila masyadong makita ang paligid nila. Kasama pa dito ang kaliwang mata ni Francis. Ito ay mahigpit na pinaghihigpitan maliban kung si Francis ay nagpapakalat ng kakayahan ng kanyang gininto ang mata, ngunit iyon ay gagamit ng masyadong maraming enerhiya. Yin Wind Grass. Biglang sabi ni Jing Kai. Tiningnan nilang mabuti at nakita nga nila ang ilang piraso ng Yin Wind Grass sa isang bitek sa pagitan ng ilang bato sa di kalayuan. Bagamat hindi masyadong mataas ang grado ng Yin Wind Grass, medyo bihira ang mga ito, at lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito para sa mga naglilinang ng mga elemento ng Yin, Wind, at Evil. Ang mga halamang gamot na naglalaman ng mga elemento ng Wind at Yin na magkasama ay napakabihirang sa Continent Zone. Lumakad si Francis pasulong at sinimulang bunutin sila. Francis, ang Yin Wind Grass ay labis na naapektuhan ng Wind of Darkness at naglalaman ng mahusay na Yin power. Alam kong nililinang mo ang isang wind elemental technique, ngunit mahirap alisin ang hanging ito ng Yin, babala ni Old Ying. Nakita ni Old Ying si Francis na nag-alis ng ilang lason sa St. Herb Pavilion, ngunit sa pagkakataong iyon, ang Sky Rainbow Fire Beehive ay aksidenteng sumanib sa lason. Ang Yin Wind Grass ng Black Wind Canyon ay lumaki dito sa simula at na-mutate ng Wind of Darkness. Ang hangin ng Yin sa loob nito ay mahirap alisin. Alam ko, sagot ni Francis. Nakakita pa siya ng ilan pa sa unahan at humarap din sa kanila. Hindi natakot si Francis sa napakaliit na hangin na ito ni Yin dahil sa antas ng kanyang kaluluwa at sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Kung ang hangin ito ni Yin ay sapat na malakas, maaari pa nitong pinuhin ang kanyang paghahangad. Kuya Ying, kung ayaw niyang makinig, huwag kang mag-abala. Umiling si Jing Kai. Hindi niya nagustuhan kung paano hindi pinansin ni Francis ang babala ni Old Ying. Pinangunahan ni matandang Ying ang ika-9 na prinsipe at si Jing Kai naganap na makapasa sa 2 mana habang iniiwasan ang lahat ng panganib. Talagang hinangaan ni Jing Kai ang lakas at karanasan ni Old Ying. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit naniwala si Old Ying kay Francis. Orihinal na pinaplano nilang lisanin ang Black Wind Canyon Forbidden Ground, ngunit biglang nagbago ang desisyon ni Old Ying nang dumating si Francis. Mula sa pananaw ni Jing Kai, ang isang dagdag na Francis ay hindi sapat upang mahawakan ang panganib ng Black Wind Canyon. Nakaramdam si Francis ng kakaibang pag-alon ng kaluluwa, at nakita ng kanyang kaliwang mata ang isang itim na figure na nagtatago sa itim na hangin sa unahan. Mag-ingat ka! Naramdaman din ito ni na Old Ying at Jing Kai at umaban sila. Woo! Isang malamig na dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa malapit na itim na hangin, at isang condensed wind ang dumaan patungo kay Francis. Makikita sa loob ng itim na hangin ang balangkas ng isang umuungol na bibig.
Agad na inikot ng matandang Ying ang kanyang tunay na yuan at tumalon sa hangin habang tinuturo gamit ang kanyang daliri. Whoosh! Isang madilim na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa daliri ni Old Ying, na sumanib sa hangin at tumama sa bola ng itim na hangin. Bam! Ang bola ng itim na hangin ay naging parang tao na halimaw na ngayon ay nakahandusay sa lupa. Pangit ang ekspresyon nito, at nagngangalit ang mga ngipin sa isa't isa na para bang matagal na itong hindi kumakain. Ano? Ano ang halimaw na ito? Nagsimulang manginig si Jing Kai, at agad niyang inilipat ang kanyang true yuan, na lumikha ng hindi mabilang na mga sinag ng gintong liwanag. Whoosh! 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 Hindi mabilang na mga sinag ng gintong liwanag ang bumaril patungo sa itim na halimaw. Bam! Bam! Ilang sinag ng gintong liwanag ang tumusok sa katawan ng halimaw, ngunit wala itong gaanong epekto. Woo! Tila nagalit ang itim na halimaw, at umungol ito kay Jing Kai. Isang bugzo ng mas malakas na itim na hangin ang sumanib sa itim na hangin sa malapit at tumangay patungo kay Jing Kai. Bakit hindi ito epektibo? Gulat na bulalas ni Jing Kai at iwinagayway ang kaliwang kamay. Isang malaking baging ang bumaril mula sa lupa at hinaranggan ang itim na hangin, ngunit ang hangin ng Yin na maaaring makaapekto sa mga kaluluwa ay direktang dumaan sa puno ng ubas at damapo sa kaluluwa ni Jing Kai, na naging dahilan upang makaramdam ito ng lamig at magsimulang sumakit. Ito ay isang Black Wind Yin Ghost, na nabuo sa pamamagitan ng itim na hangin at ang kaluluwa ng Black Wind Canyon. Tanging mga pag-atake ng kaluluwa ang epektibo laban dito, sabi ni Old Ying at itinuro ang isa pang ilang beses. Whoosh! Whoosh! Ang mga madilim na sinag ng liwanag ay sumanib sa hangin at agad na dumapo sa Black Wind Yin Ghost. Pagkatapos ng sunod-sunod na hiyawan, ang Black Wind Yin Ghost ay nawala at naging hindi mabilang na piraso ng hangin ng Yin. Matapos makitang inalis ni Old Ying ang Black Wind Yin Ghost, inalis ni Francis ang Yin Wind Grass at dahan-daang tumayo. Ang mga Black Wind Yin Ghost na ito ay kakaiba, at ang kanilang kabuoang lakas ay maihahambing sa normal na mga hari, ngunit maaari silang magpakawala ng higit na kapangyarihan sa kakaibang kapaligirang ito. Beast Tamer ka lang, huwag kang masyadong lumayo sa amin. Sinigawan ni Jing Kai si Francis. Mula sa kanyang pananaw, si Francis ay labis na natakot sa Black Wind Yin Ghost, ngayon lang kaya hindi man lang siya ng ahas na gumalaw. Kung hindi dahil sa kanilang sarili ni Old Ying, hindi maiisip ang resulta. Ang mga itim na batong ito ay naglalaman din ng maraming yin at hangin. Nakalok ang kaliwang mata ni Francis sa isang maliit na itim na bato na napakita sa batong pader sa malapit. Ikaw. Namumula sa galit ang mga mata ni Jing Kai matapos makitang ganap na hindi siya pinansin ni Francis. Boom! Napakagulo ng mga halimaw na ito. Ang ingay ng labanan ay dinig na di kalayuan. Malinaw na nakilala rin ng ibang grupo ang Black Wind Yin Ghosts. Ang lahat ng mga dalubhasa na nakapasok sa lugar na ito ay nasa tuktok sa mga nasa parehong paglilinang. Gumamit ng mga pag-atake ng kaluluwa. Natagpuan din nila ang kahinaan ng Black Wind Yin Ghosts at agad silang tinapos. Nakita ng isang elder ang ilang tao sa malapit at tinawag sila, maaari ko bang malaman kung saang pangkat ng prinsipe kayo galing? Ang kapalaran ng Black Wind Canyon ang pinakamahalaga. Handa ka bang makipagtulungan sa amin? Dahan-daang lumapit sa kanila ang matandang Ying. Talaga, kaya nating bantayan ang isa't isa. May 3 grupo sa unahan nila. Sila ay mga miyembro ng pangkat ng Sixth Prince. Ang pinuno ay ang Regulations Elder ng isang 3-star power na kilala bilang Glass Door, at siya ay isang quasi-sacred lord. Ang dalawa pa ay isang batang emperador at isa pang quasi-sacred lord. So, si Old Ying. Ang nangungunang elder na naka-purple ay puno ng mga ngiti. Bakit may king dito? Nagulat ang batang emperador. Mula sa kanyang pananaw, ang grupo ni Old Ying ay bahagyang mahina, at ang hari ay malamang na may defensive soul treasure sa kanya upang makapasok sa lugar na ito. Ang ibang quasi-sacred lord ay sumulyap din kay Francis, ngunit wala silang sinabi. Nakakita kami ng isang kuwebang bato at papasok na sana kami rito, ngunit marami kaming nakilalang Black Wind Yin Ghosts bago namin magawa. Ang matanda na nakasuot ng kulay lila ay may malabong ngiti. Obvious naman kung ano ang intensyon niya.
Tapos sabay na tayong pumasok. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng matandang Ying. Kung walang panganib, aanyayahan ba nila sila? Alam na ni matandang Ying ang kanyang intensyon. Sa ilalim ng patnubay ng matanda na nakasuot ng kulay lila, ang grupo ay nakakita kaagad ng isang batong pasukan pagkatapos ng ilang hakbang. Sa pagkakataong ito, walang Black Wind Yin Ghosts ang lumabas, at maingat na pumasok ang grupo dito. Sa sandaling pumasok sila dito, isang malakas na pag-agos ng hangin ng Yin ang dumaan sa kanilang mga kaluluwa. Ang batang emperor ay agad na napasigaw sa sakit, habang si Jing Kai ay hindi gaanong bumuti ang kanyang mukha ay namilipit at nagpupumiglas. Ang tatlong quasi-sacred lords ay may mas malalakas na kaluluwa at maaaring mayroon ding mga nagtatanggol na kayamanan ng soul, kaya ang hangin ni Yin ay hindi masyadong epektibo sa kanila. Agad na tumayo si Francis, nakuha ang atensyon ng nakayulang nakasuot na elder at ng isa pang quasi-sacred lord. Ang lilang nasa elder ay tumingin kay Francis. Hindi nagbago ang ekspresyon ng late stage na King Jr. na ito. Mukhang hindi normal ang kanyang defensive soul treasure. Ito ba ang kapangyarihan ng munting mundo? Boses ng matandang Ying. Maaaring ito ay pamana ng isang sagradong Panginoon. Inalis ng elder na naka-purple ang kanyang atensyon kay Francis at sinimulan itong suriing mabuti. Ang lakas ng isang sacred lord na nakapag-set up ng inheritance sa Black Wind Canyon ay tiyak na hindi simple, at ang mga pagsubok na kanilang naiwan ay magiging mahirap din. Agad na tumaas ang bilis ng grupo. Halos lahat ng mga inheritance ng late stage na Mystic Light Realm Sacred Lords ay nasa kamay ng nangungunang 5 prinsipe. Masyadong mahina ang kanilang grupo, at mahirap makatanggap ng hiwa ng anumang nagawa nilang mahanap. Ganoon din ang grupo ni Old Ying. Hindi pa sila nakapunta sa anumang mga mana ng isang nasa huling yugto ng Sacred Lord. Isang madilim na lugar ng nyebe at yelo ang lumitaw sa kanilang harapan bago pa man sila makahakbang ng ilang hakbang. Sa gitna ng mundo ng nyebe at yelo ay isang sira-sirang kastilyo ng yelo. Walang test. Garalgal ang boses ng matandang Ying. Ang pamana ng Little World na ito ay iba sa mga napuntahan niya noon. Wala man lang ingay. Nasira na ang munting mundo na ito. Ang mga pagsubok na naiwan ay malamang na nawasak din. Pinagmasdan ng matanda na naka-purple ang lugar. Wala silang nakitang kaoy na hinala, kaya maingat silang tumungo sa Ice Castle. Pamana sagradong sandata. Ang batang emperor ay nakakita ng isang bagay sa mga bitik ng sirang yelong kastilyo at sumugod pasulong. Ang matanda na naka-purple ay may kalmadong ekspresyon at hindi siya pinigilan. Lahat ay nanood habang ang batang emperor ay madaling kumuha ng itim na martilyo at inilagay ito sa kanyang interspatial na storage item. Nagsalubong ang mga kilay ni matandang Ying at ng matanda na naka-purple. Naramdaman nila na may mali. Pinabilis ng grupo ang kanilang bilis at pumasok sa Ice Castle. Hindi mabilang na mga sira-sirang lumang libro ang inilagay sa kanang bahagi ng Ice Castle, at may ilang armas sa kaliwa. Sa pinakasentro ng kastilyo ng yelo ay isang malaking malakristal na asul na kabaong. Isang balangkas ang nakahiga dito, at sa tabi ng balangkas ay isang madilim na gintong singsing. Ang mga mapagkukunan ng isang buong mana. Natigilan ang matanda na naka-purple. Ang lahat ng ito ay naging napakasimple. Naabot nila ang kabangyaman ng mana ng sagradong Panginoon nang walang anumang pagtutol. Hindi siya makapaniwala. Kasabay nito, sinimulan niyang pagsisihan ang pag-imbite kay Old Ying at ng kumpanya. Noong una ay inakala nila na ang kuwebang bato ay puno ng panganib. Pinamunuan ko kayong lahat sa Little World na pamana na ito, at wala ni isa sa inyo ang nagsikap. Kukuha kami ng 70% habang nakakakuha kayo ng 30%. Ang matanda na naka-purple ay ngumiti ng mahina kay Old Ying at nagsalita ng may mapagpasyang tono. Wala siyang balak makipag-ayos. Nagkatinginan agad ang dalawang grupo at tumahimik. Ang matanda na nakasuot ng kulay lila na damit at kasama ay lahat ay may malalamig na ngiti. Matanda Ying, ang iyong grupo ay masyadong mahina, kung hindi, 50 hanggang 50 ay magiging maayos din. Hindi na itinago ng matanda na naka-purple. Mayroon siyang 2 quasi-sacred lords at isang emperador sa kanyang grupo. Kahit anong tingin niya dito, mas malakas sila sa grupo ni Old Ying. 946.
Matanda Ying, ang iyong grupo ay masyadong mahina, kung hindi, 50 hanggang 50 ay magiging maayos din. Hindi na itinago ng matanda na naka-purple. Mayroon siyang 2 quasi-sacred lords at isang emperador sa kanyang grupo. Kahit anong tingin niya dito, mas malakas sila sa grupo ni Old Ying. Matandang Ying. Si Jing Kai ay likas na tumingin kay Old Ying at naramdaman na hindi maganda ang sitwasyon. Ang matandang Ying ay may kalmadong ekspresyon at hindi umimik. Inamin niya na medyo mahina ang lakas ng kanyang grupo, ngunit kumpara lamang sa mga grupo ng nangungunang 5 prinsipe. Naniniwala si Old Ying na dapat kayang hawakan ni Francis ang kahit isang quasi-sacred lord. Ang kahinaan lang sa grupo nila ay si Jing Kai. Kung kayo ay mahusay na gumaganap sa mga panganib sa hinaharap, maaari nating hatiin ang mga kayamanan sa 50 hanggang 50, sabi ng isa pang quasi-sacred lord. Paano sila nakaalis sa lugar na ito ng ganoon kadali pagkatapos makuha ang lahat ng kayamanan ng isang sagradong Panginoon? Ang Sixth Prince ay walang intensyon na maging Crown Prince, kaya wala siyang pakialam sa Draconic Providence. Ang paghahanap ng mga mapagkukunan at kayamanan ay ang kanilang tanging misyon sa Imperial Tombs. Kaya naman, kailangan pa nilang makipagtulungan sa grupo ni Old Ying kung gusto nila ang natitirang yaman. Maingat na siniyasat ni Francis ang 3 sa kanyang harapan. Ang kanilang lakas ng kaluluwa ay hindi masyadong mababa, at mayroon silang mga kayamanan ng nagtatanggol na soul. Gayunpaman, pagkatapos na nasa Blackwind Canyon sa mahabang panahon, ang mga pagnanasa sa kanilang mga puso ay nag-alab. Hindi pa nila namamalayan, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo pang magbabago ang kanilang mga personalidad. Tila ang bawal na lupang ito ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala, o kung hindi, hindi ito makakaapekto sa personalidad ng isang quasi-sacred lord nang hindi nila nalalaman. Tumingin si Francis kay Jing Kai. Habang ang huli ay tila natatakot at hindi alam kung ano ang gagawin, nakikita niya ang hindi pagpayag, galit, at pagnanais para sa mana. Masyadong magulo ang paghahati-hati nito. Bakit hindi natin gamitin ang sarili nating kakayahan, at kung sino ang unang nakakuha ng kayamanan ay itinatago ito? Lumapit si Francis na may mahinang ngiti. Anong sabi mo? Ang matanda na nakasuot ng lila ay tumingin kay Francis nang may pagtataka. Iyon nga ang gusto niya, pero hindi niya sinabi para mapanatili ang pagkakahawig ng teamwork sa pagitan ng 2 grupo. Kung talagang ginamit nila ang pamamaraang ito, maaaring hindi man lang makakuha ng 30% ang grupo ni Old Ying, lalo pa ang 50%. Hehe, magagawa rin natin yan. Tumingin ang batang emperor kay Francis at malamig na tumawa. Naiinip na siya. Francis. Napatulala si matandang Ying at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Francis dito. At least for the moment, ayaw niyang maghiwalay ang 2 grupo. Bagamat ang mga mapagkukunan dito ay bihira kahit para kay Old Ying, hindi ito parang walang mga pagkakataon sa hinaharap. Mas pinapahalagahan niya ang Draconic Providence, at nakuha na nilang 3 ang kalahati ng Draconic Providence dito. Ito ang dahilan kung bakit pinaplano ni Old Ying na sumuko sa kanila. Francis, ano ang sinabi mo? Galit na tumingin si Jing Kai kay Francis na may malamig na mga mata. Imbes na gumamit ng sariling skill at baka makakuha ng 30%, mas mabuting hatiin na lang ito ng 50 hanggang 50. Kuya Ying, ang miyembro ng iyong grupo ang nagbigay ng mungkahi na ito. Ang matanda na nakasuot ng lila ay tumawa ng masama, at natahimik ang magkabilang panig. Hu! Sabay-sabay na gumalaw ang 6 na figure. Ang kanilang target ay pareho ang interspatial na singsing sa loob ng malakristal na kabaong ng yelo. Bagamat maraming iba pang mga bagay sa kastilyo ng yelo, kitang-kita na ang anumang nilalaman sa interspatial na singsing na ito ay ang pinakamahalaga. Ang lilang liwanag na sinisira ang langit. Hinarang ng matanda na naka-purple robe si Old Ying at inilabas ang kanyang palad. Isang palad na kulay lila na gawa sa liwanag ang pumuno sa kalangitan at bumagsak. Halatang napag-usapan na ng grupo ng matanda na nakasuot ng lila kung ano ang gagawin. Ang elder na naka-purple robe ay pipigilan si Old Ying. Samantala, sinugod ng batang emperador si Jing Kai. Isang mahabang gintong palakol ang lumitaw sa kanyang kamay, na malakas niyang iwinagayway at nagpakawala ng pulang kumikislap na ilaw sa lahat ng dako.
Si Jinkai ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kahinaan laban sa isang emperador. Hindi mabilang na mga sinag ng gininto ang liwanag ang umikot sa kanyang katawan habang nakikipagsagupaan siya sa batang emperor. Ang pagpapakita ni Jinkai ay napakatapang at mabangis. Hehe, Old Ying? Dahil gusto ng miyembro ng iyong grupo na hatiin ito sa ganitong paraan, pagkatapos ay susundin namin ito. Ang matanda na nakasuot ng lila ay naglabas ng isa pang lilang palad ng destruction. Peyton, huwag mong saktan ang Beast Tamer ng Ninth Prince. Kunin mo na lang ang interspatial ring. Nagkunwaring mabait ang matanda na nakasuot ng purple na damit pero masama ang ngiti niya. Huwag kang mag-alala. Ang ibang quasi-sacred lord ay puno ng ngiti. Napakadaling makitungo sa isang hari. Alam niya na si Francis ay may Cloud Silkworm Saint Butterfly, ngunit handa na siya para dito. Kahit na tinamaan siya ng pollen ng Cloud Silkworm Saint Butterfly, tiwala siya na kaya niyang sugpuin si Francis. Paghihigpit sa kidlat. Ikinaway ni Peyton ang kanyang mga palad, at isang kadena ng kidlat ang bumaril kay Francis. Si Francis ay umatras ng ilang hakbang at iwinagayway ang kanyang kaliwang kamay. Isang malaking puting figure ang agad na lumitaw kay Francis at sinugod si Peyton gamit ang mabangis na aura ng hayop. Ito ay isang pambihirang hayop na nakilala niya habang pinapaamon niya ang iba't ibang beast pack, at gumamit siya ng maraming pagsisikap upang paamuin ito. Ito ay isang pambihirang hayop mula sa sinaunang sukat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Peyton habang nakatingin sa puting oso na natatakpan ng malakristal na nagyayelong buhok. Ang lakas ng mga bihirang hayop ay lumampas na sa mga nasa parehong cultivation, at ang Ice Crystal Giant Bear na ito ay hindi rin pinigilan ng mga batas ng dimensyon. Paano ito posible? Paano mapaamo ng brat na iyon ang isang pambihirang hayop sa antas ng emperador? Malungkot ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng kulay lila. Noong una ay inakala nila na si Francis ay aasa sa Cloud Silkworm Saint Butterfly na nakuha niya mula kay Duke Nanfeng. Naisip nila na ang kanyang aktwal na kakayahan sa pag-amo ng hayop ay sobrang karaniwan. Higit pa rito, kahit na magaling siya, paano mapaamo ng isang king level na beast tamer ang isang emperor level rare beast? Kahit na ang ilang emperor level grandmaster beast tamers ay nangangailangan ng isang buong grupo para tulungan sila para sa ganoong bagay, at kahit noon pa, hindi ito ginagarantiya. Isang emperor level Ice Crystal Giant Bear. Hindi napigil ang mapabulalas ng matandang Ying. Sa totoo lang, naghihinala rin siya sa mga kakayahan ni Francis sa pagpapaamo ng hayop, ngunit nagawa siyang sorpresahin ni Francis sa bawat pagkakataon. Nagawa ni Francis na paamuin ang ilang malalakas na bihirang hayop habang nananakop siya ng mga mana. Nangangahulugan ito na hindi isang kawalan para sa kanya na gumamit ng array sa Dragon Jade. Higit pa rito, si Francis ay mayroon pa ring substandard na God Misty Spatial World. Ungol. Ang Ice Crystal Giant Bear ay umungal habang ang mga puting kuko nito ay bumaril patungo kay Peyton na parang kidlat. Ang malamig na bug zone ng hangin na nagmumula rito ay nagpalamig pa sa hangin. Ang lightning restriction na ginamit ni Peyton ay hinarang ng Ice Crystal Giant Bear at nagkaroon ng zero effect. Whoosh! Lumingon si Peyton sa gilid at naiwasan ang atake ng Ice Crystal Giant Bear. Sibat ng kidlat. Hindi magiging madali si Peyton sa isang Emperor level na Ice Crystal Giant Bear. Lumiwanag ang liwanag sa paligid ni Peyton habang ang kidlat ay namuo at naging hugis sibat. Hu! Hinawakan ni Peyton ang Spear of Lightning, dahilan upang tumaas ang kanyang momentum. Kumikislap ang kidlat habang nakikipagsagupaan siya sa Ice Crystal Giant Bear. Anong kapangyarihan? Namamanhid ang mga kamay ni Peyton habang umaatras siya ng ilang hakbang. Ang kanyang lightning elemental attacks ay hindi masyadong kapakipakinabang laban sa makapal na balat na Ice Crystal Giant Bear, at medyo nalabanan pa siya. Sa sandaling ito, naglalakad si Francis patungo sa malakristal na kabaong ng yelo. Junior, huwag mo nang isipin iyon. Nagalit si Peyton at inihagis ang kanyang Spear of Lightning sa malakristal na kabaong ng yelo. Pagkatapos ay tumalon siya kay Francis ng napakabilis.
Ang Ice Crystal Giant Bear ay kinontra siya sa isang tiyak na antas, kaya binago ni Peyton ang kanyang mga taktika at ginamit ang kanyang kalamangan sa bilis. Nagpasya siyang huwag lumaban sa Ice Crystal Giant Bear. Pipigilan muna niya si Francis at aalisin ang interspatial ring. Ang bilis ay ang kahinaan ng Ice Crystal Giant Bear. Whoosh! Ang Spear of Lightning ay tumusok sa ice coffin, wala pang 1 pulgada ang layo mula sa interspatial ring. Boom! Nasira na ang crystalline ice coffin, at agad itong sumabog ng masira pa. Junior, papaalisin muna kita. Ang kabangisan ay sumilay sa mga mata ni Peyton habang siya ay tumalon patungo sa mabilis na umaatras na si Francis. Nakuha ko na ang interspatial ring. Hindi ba dapat itigil na natin ngayon? Natigilan si Peyton. Sa ilalim ng kanyang suntok ngayon, ang kanyang Spear of Lightning ay lumapag sa tabi mismo ng interspatial ring at naging sanhi ng pagsabog ng ice coffin. Si Francis ay hindi pa malapit sa interspatial ring. Meow! Sa sandaling ito, sa isang kislap ng pilak, lumitaw ang isang maliit na pusa sa balikat ni Francis. Itinaas nito ang ulo at dibdib na parang sinasabi na ito ang kumuha ng singsing. Isang espiritual na alagang hayop na may talento sa mga batas sa space. Nanlamig ang mga mata ni Peyton. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at hindi sinasadyang tumingin kay Francis. Sa puntong ito, nakita ng matanda na nakasuot ng lila at ng isa pang emperor ang resulta ng pag-aaway nina Peyton at Francis. Nagsimulang kumurap ang kanilang mga ekspresyon, at hindi pa rin nila ito matanggap. Tumigil ka. Dapat maraming iba pang kayamanan dito. Nakita ng matandang Ying ang pakikibaka sa kanilang mga ekspresyon at nagsalita. Fine. Old Ying, panalo ka sa pagkakataong ito. Ang nakayulang nakasuot na elder ay nagbigay ng malalim na sulyap kay Francis. Huminto sa pag-atake si Peyton at ang iba pang batang emperor at sinimulang suriin ang ilan sa mga natitirang mapagkukunan mula sa loob ng kastilyo ng yelo. Ang Francis na ito ay napakahirap, at ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ay napakakaiba, paliwanag ni Peyton sa dalawa pa. Nakaramdam siya ng hiya at galit na natalo sa isang hari. Hehe, wala kang dapat ikabahala. Sa ngayon, kailangan pa natin ng tulong sa grupo ni Old Ying, pero kapag dumating na ang panahon, babawiin natin ang lahat. Malaki ang ipinahiwatig ng matanda na nakasuot ng lilang damit sa kanyang mga salita. Tama. Iiwan na lang natin sa kanila. Ang batang emperador ay labis na nasasabik. Tuwang-tuwa si Jing Kai sa nangyari at naiinip na tumakbo. Hindi niya inasahan na ang mga espiritual na alagang hayop ni Francis ay napakalakas o talagang makukuha niya ang interspatial ring nang walang nakakaalam. Ano ang nasa interspatial ring? Inilagay ni Francis ang kanyang divine sense sa interspatial na dimensyon at bahagyang nataranta. Ito ay kayamanan lamang ng isang maagang yugto ng Sacred Lord. Hindi masama ang isang maagang yugto ng kayamanan ng Sacred Lord, lalo na't ito pa rin ang hangganan ng Black Wind Canyon. Inaasahan ni Jing Kai ang naghihintay sa kanila. Pagkatapos ay hinati ng grupo ni Old Ying ang mga items sa loob ng interspatial ring. Si Francis lamang ang kumuha ng 40% nito. Old Ying, ang paglalakbay sa Black Wind Canyon ay kasisimula pa lang. Walang ekspresyon ang matanda na nakasuot ng purple na damit, na para bang nakalimutan na niya ang nangyari. Nakita ng dalawang grupo ang isa pang grupo na pumasok sa Black Wind Canyon Forbidden Ground sa sandaling lumabas sila sa mana. Iyon ay isang grupo mula sa pangkat ng pangalawang prinsipe. Nagsalubong ang mga kilay ng matanda na nakasuot ng lila. Ang ikalawang prinsipe ay hindi ganoon kaambisyoso, ngunit ang mga puwersang sumusuporta sa kanya ay napakakomplikado, kaya ang kanyang koponan ay nasa ikalima na ranggo sa iba pang mga prinsipe. Ang grupong ito ay may 3 quasi-sacred lords at isang emperor, ngunit ang lakas ng bawat miyembro ay malamang na mas malakas kaysa sa kanilang mga grupo. Ang pinagsama-samang puwersa ng kanilang dalawang grupo ay maaaring walang kalamangan laban sa isang grupong ito na kabilang sa pangalawang prinsipe. Dapat tayong kumilos ng mabilis. Ang hangin ng kadiliman sa paligid ng Black Wind Canyon ay nagbabago sa kapangyarihan. Hindi natin alam kung kailan ito babalik sa normal.
Ang mga mata ni Peyton ay naiinip, at lahat ay binilisan ang kanilang lakad. Parami ng parami ang mga grupong darating dito habang lumilipas ang panahon, kaya hindi nila kayang mag-aksaya ng oras. 947. Sa loob ng Great Gun Imperial Palace, ang sinaunang at kakaibang stone tablet ay lumutang sa kalangitan, at nagkaroon ng kakaibang pag-alo ng enerhiya habang nakakonekta ito sa 10 puting screen sa paligid nito. Sa gitna ng bawat screen ay isang prinsipe. Ang mga eksperto sa paligid ng dakilang lahat at sa mga ulap ay makikita lamang ang imahe sa paligid ng mga prinsipe. Malabo ang linaw ng anumang larawang malayo sa kanila. Sa sandaling ito, halos lahat ng atensyon ay natipon sa screen ng ikalawang prinsipe. Dumating din ang ikalawang prinsipe sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Sa kasamaang palad, ang pangalawang prinsipe ay hindi pumasok sa kanyang sarili. Bakit kaya nakipagsapalaran ang isang prinsipe? Kung nakatagpo sila ng panganib at kailangang gumamit ng pseudo Crown Prince Seal para humingi ng tulong, iyon na ang magiging katapusan ng pagsubok para sa kanila. Ang mga dalubhasa sa ulap ay nakipag-usap sa isa't isa. Ang pagpasok sa anumang ipinagbabawal na lugar sa paglilitis ng Crown Prince ay napakabihirang, kaya ito ay nakakuha ng maraming atensyon. Nais malaman ng lahat kung mayroon pa bang mga sinaunang kayamanan sa loob ng sinaunang dimensyon. Ang Blackwind Canyon Forbidden Ground ay isa sa mga mas mapanganib na Forbidden Ground sa Imperial Tombs. Sa kabutihang palad, malayo ang Darius sa lugar na iyon. Naunawaan ng makapangyarihang lalaki ang personalidad ng ika-13 prinsipe. Kung naroon ang ika-13 prinsipe at napagtanto na hindi na bawal ang lugar, tiyak na papasok siya. Ang mga bulwagan na may pinakamalakas na kapaligiran ay halatang ang bulwagan ng 9th Prince at 2nd Prince. Magiging okay ba si Francis na pumasok sa ipinagbabawal na lugar? Ang isang elder mula sa isang 2-star power ay naguguluhan. Bagamat hindi niya lubos na inisip si Francis, bahagi pa rin siya ng team, at nagamit na niya ang array sa kanyang Dragon Jade. Kung siya ay namatay, ang 9th Prince ay mawawala ng isang miyembro ng koponan. Walang dapat na problema dahil si Olding ang namumuno sa grupo. Bagamat sinabi ito ni Duke Nanpeng, hindi siya nakakaramdam ng katiyakan. Noong araw, lumahok din siya sa paglilitis sa Crown Prince, at alam niya kung gaano kakilakilabot ang mga ipinagbabawal na lugar. Tila, kahit noon, ang hangin ng kadiliman sa Blackwind Canyon Forbidden Ground ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging mahina. Sa loob ng Blackwind Canyon Forbidden Grounds. Isa pang mana. Natigilan si Peyton. Sa isang pader sa unahan nila ay isang sinaunang batong pinto. May isang layer ng tubig sa ibabaw nito na nagbigay ng maraming kulay na liwanag. Karamihan sa mga sagradong Panginoon ay iniwan ang kanilang mana sa isang natural na kapaligiran at naghintay sa mga nakatakdang magbukas nito. Ang dahilan kung bakit napakaraming pasukan sa labas ng Blackwind Canyon Forbidden Ground ay dahil ang mga pamana na ito ay natuklasan na, ngunit wala pang sum-akop sa kanila. Nalantad ang kanilang mga pasukan, ngunit ang mga nilalaman ay magagamit pa rin. Halos walang nakakaalam tungkol sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Tanging ang mga Sacred Lords na malapit ng mamatay ang nanganganib na pumunta dito upang itakda ang kanilang mana. Sa mga tuntunin ng pagiging patas, ang mga pasukan ay malamang na itinago muli o kung ano, ngunit wala nang nagmamalasakit. Ito ay hindi bilang kung ang paghahanap ng pasukan ay magagarantiya ng tagumpay. Ang kapalaran ay talagang nasa lahat ng dako. Hindi napigilan ni Jinkai ang kanyang pananabik at agad na tumalon sa hangin. Ang mga miyembro ng grupo ng matanda na nakasuot ng lila ay nagkatinginan at pumasok sa batong pinto bago si Jinkai. Mabilis na sumunod sa likuran nila sina Olding at Francis. Sa sandaling ito, nagbago ang langit at lupa. Dumating ang lahat sa isang tiwangwang na isla na napapaligiran ng mga itim na buhawi. Mayroong hindi mabilang na mga whirlpool sa tubig sa paligid ng isla, na para bang ito ay isang lugar ng kawalan ng pag-asa. Ito talaga ang pamana na naiwan ng isang late-stage na Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang matanda na nakasuot ng kulay ube ay nagpakalat ng kanyang sentido at labis na nasasabik. Ang pamana ng Little World na ito ay nasira rin.
Mayroong hindi mabilang na mga bitek sa munting mundo, at bog zone ng itim na hangin ang Dam Alloy kung saan-saan, ngunit ang lugar na ito ay nagawa pa ring gumana sa kabila ng matinding pinsala nito. Mula dito, makikita ng isa kung gaano ito kakaiba. Ngunit bakit may Black Wind Yin Ghost sa manang ito? Tumingin sa unahan ng batang emperador. Mayroong hindi mabilang na mga kalansay na hugis tao sa isla na walang mga palatandaan ng sinumang buhay. Hindi mabilang na Black Wind Yin Ghosts ang nakakatakot na naglakad sa paligid ng isla. Sa pinakasentro ng tiwangwang na isla ay isang kahoy na tore. May kinang ng mga kayamanan na nagmumula rito, at napakaliwanag nito na ang buong kahoy na tore ay lumiwanag na may gininto ang kulay. Isang sagradong Panginoon ang malamang na naglagay ng kanilang mana dito, ngunit nang maubos ang pinagmumulan ng enerhiya na sumusuporta sa munting mundo, sa wakas ay winasak ng hangin ng kadiliman ang lugar na ito at sa huli ay napatay ang sinumang katulad ng tao, na ginawang Black Wind Yin Ghosts ang kanilang mga kaluluwa. Tuwang-tuwa ang matanda na nakasuot ng kulay lila. Sa hitsura nito, ang pagsubok sa pamana na ito ay upang patayin ang Black Wind Yin Ghosts. Ito ang pamana ng isang huling yugto ng Sacred Lord, at ang pagsubok ay talagang napakasimple. Old Ying, sinong mga miyembro ng iyong team ang dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa? Nakangiting tanong ng matanda na nakasuot ng lila. Ito ang oras para magsama-sama. Ako lang, walang pag-aalinlangan na sagot ni Old Ying. Hindi maganda iyon. Kami ni Peyton, dalawang quasi-sacred lords, ay parehong maaaring gumamit ng soul attacks. Nangangahulugan ito na ang iyong grupo ay nag-aambag ng mas kaunting lakas ng tao. Umiling ang matanda na nakasuot ng lila at sinulyapan si Francis bago nagpatuloy sa pagsasalita, bagaman si Francis ay isang late-stage king lamang, nagawa niyang paamuhin ang isang pambihirang hayop tulad ng higanteng oso na iyon. Ang kanyang soul intent ay tiyak na hindi mahina, at tiyak na natuto siya ng isang uri ng nakakasakit na pamamaraan ng lihim na soul. Ang matanda na nakasuot ng lila ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at siniyasat si Francis pagkatapos sabihin ito. Sa kabilang banda, tumingin si Francis sa tore na gawa sa kahoy at kumilos na parang wala siyang narinig. Medyo alanganin ang pakiramdam ng matanda na nakasuot ng kulay lila. Hindi niya makita ang junior na ito. Siya ay dalubhasa lamang sa mga ilusyon at hindi alam ang anumang nakakasakit na kasanayan, sagot ni Old Ying para kay Francis. Nararamdaman niya na ang grupong ito ay nagtatago ng kanilang masamang hangarin, kaya naramdaman niyang dapat niyang itago ang tunay na lakas ni Francis at ipalagay sa kanila na siya ay mahina. Paano kung maglalabas si Francis ng ilang espiritual na alagang hayop para gamitin ang mga ito bilang pantikip sa atin? Kung gagawin niya iyon, maaari nating hatiin ang mga mapagkukunan sa 50 hanggang 50 sa huli. O magagawa natin ito muli depende sa ating kakayahan. Ano ang masasabi mo dyan? Ang matanda na nakasuot ng kulay ube ay ayaw sumuko. Habang si Francis ay nagkaroon lamang ng cultivation ng isang late-stage king, ang elder na nakasuot ng purple na robe ay maaaring makaramdam na ang kabataang ito ay hindi simple, kung hindi ay hindi siya makakakuha ng ganoon karami sa Divine Illusion Dimension. Pagdating kay Francis, maraming bagay na hindi dapat mangyari ang nangyari pa rin, kaya gustong suriin ng elder na naka-purple robe ang mga nakatagong card ni Francis. Totoo iyon. Ayokong makakuha ng anuman nang hindi naglalagay ng anumang pagsisikap. Inilagay ni Francis ang kanyang kamalayan sa Misty Spatial World at pumili ng higit sa 100 Black Stripe Venomous Scorpion sa late stage king level. Ang mga stinger ng mga itim na guhit na alakdan ay makamandag at may kakayahang magwasak ng mga kaluluwa. Sa isang tiyak na lawak, maaari itong ituring na isang pag-atake ng kaluluwa. Mahusay. Matandang Ying, ang iyong beast tamer ay talagang hindi simple. Ang mga itim na guhit na makamandag na alakdan ay mga hayop din mula sa Imperial Tombs, tama ba? Naningkit ang mga mata ng matanda na nakasuot ng kulay ube na damit habang nakatingin sa itim na guhit na makamandag na mga alakdan sa lupa, at nakaramdam siya ng kabangisan. Isa pa sa mga nakatagong card ni Francis ang nabunyag. Sumulyap si Francis sa matanda na naka-purple robe ngunit hindi ito nagsalita. Magsimula na tayo.
Dahil natalo si Peyton kay Francis sa huling mana, naiinip na siyang ilabas ang kanyang galit. Tayo na, matandang Ying. Bumaril ang Elder na naka-purple robe, at naglabas siya ng surge ng soul power. Itinulak ng matanda na nakasuot ng purple na damit ang kanyang palad, at isang surge ng purple na liwanag na maaaring makapinsala sa mga sukat ng pisikal at kaluluwa. Sa huli, isa siyang quasi-sacred lord na sinubukang makapasok sa Mystic Light Realm noon, kaya medyo alam niya ang tungkol sa pagsasama ng kanyang kaluluwa at true yuan. Kasabay nito, maraming Black Wind Yin Ghosts sa tiwangwang na isla ang naakit. Sila ay naging condensed black tornado at tumangay patungo sa grupo. Whoosh! Whoosh! Nagsimulang gumalaw ang figure ni matandang Ying sa hangin. Itinuro ng kamay na nakatago sa kanyang itim na damit, at ilang madilim na sinag ng liwanag ang sumanib sa hangin at tumama sa mga kritikal na punto sa Black Wind Yin Ghosts. Gumamit si Old Ying ng napakalalim na soul technique na naglalaman din ng mga batas ng space. Isang maitim na perlas ng kidlat ang lumitaw sa kamay ni Peyton. Ang kailangan lang niyang gawin ay ibuhos ang kanyang soul power dito at ang perlas ng kidlat ay makakapag-release ng lightning elemental soul attacks. Isa itong support type na item na partikular niyang inihanda para sa paglilitis ng Crown Prince. Nasa unahan ni Francis ang mahigit 100 Black Stripe Venomous Scorpions na umakit sa firepower ng Black Wind Yin Ghosts. Sa ilalim ng kanilang pinagsamang pag-atake, nagsimulang bumaba ang bilang ng Black Wind Yin Ghosts sa tiwangwang na isla. Lahat ng Black Wind Yin Ghosts ay nawasak makalipas ang 2 oras. Agad na sumingit ang 6 sa kahoy na tore na naglalabas ng makapal na liwanag ng kayamanan. Hahatiin nila ito ng kung sino man ang unang nakarating doon. Ang matandang Ying, Jing Kai, at ang elder na naka-purple robe ay pumasok sa harap ng pintuan habang sina Francis, Peyton, at ang batang emperor ay lumipad patungo sa bintana sa ikalawang palapag. Isang peak earth grade na sandata. Tumigil sandali ang batang emperador. Lahat ng bagay sa loob ng tore na gawa sa kahoy, gaya ng mga salamin, mga painting, at mga kandila ay nagbigay ng aura ng mga peak earth grade item. Heaven grade na sandata. Nakatuon ang mga mata ni Peyton sa isang hilera ng gintong maubi, panulat ng Chino na ginamit sa pagsulat ng kaligrapya, sa tabi ng isang mesa, at siya ay sumingil. Ito ay isang set ng peak earth grade item, at ang kanilang pinagsamang puwersa ay umabot sa level ng isang heaven grade item. Teknolohiya ng labanan. Sumakay ang batang emperor sa isang kinatatayuan sa tabi ng kama, at may isang sinaunang aklat na nakapatong dito. Sa kabilang banda, lumipad si Francis patungo sa kama at nakakita ng ilang dosenang substandard na kristal ng Diyos at mga bote ng tableta sa ilalim ng unan. Junior, iniisip mo bang kunin ang lahat ng substandard na God crystals para sa iyong sarili? Tumalon si Peyton patungo kay Francis pagkatapos na alisin ang heaven grade maubi, at nagsimulang kumaluskos ang kidlat sa kanyang mga kamay. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Francis, at inilagay lang niya ang mga bote ng tableta at substandard na God crystal sa Misty Spatial World. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Peyton habang kumikislap ang palad niya ng kidlat patungo kay Francis. Emph! Malamig na ngumisi si Francis habang pinapaikot niya ang kanyang Fire of Wind Lightning at sumuntok. Boom! Ang palitan ng kamao at palad ay nagdulot ng pagsabog ng kidlat at apoy. Si Francis ay nanatiling hindi kumikibo habang si Peyton ay ipinadala sa pagbagsak sa kahoy na sahig. Ang kanyang kanang palad ay pinaso na itim at namamanhid, at ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang umikot at umikot. Paano ito posible? Nagulat si Peyton. Bagamat ngayon lang niya ginamit ang 60% ng buong kapangyarihan niya, bakit siya pa ang dehado? Ang kalaban ay isa lamang Void God Realm King. Paano naging napakalakas ni Francis? Ang mga elemento ng apoy at kidlat na nakapaloob sa kanyang pag-atake ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Letong. Peyton. Kayong dalawa. Inilagay ng batang emperador ang libro at nakita ang eksena ni Peyton na lumilipad sa sahig. Tatanungin pa sana niya sila, ngunit, boom! Boom! Nagsimulang manginig ang buong mana.
Ang hangin sa itaas nila ay nagsimulang magbasag at lumawak pababa. Nagsimulang tumaas ang karagatan sa ibaba. Ang tiwangwang na islang ito ay malapit ng lumunin ng tubig. Basag. Hindi maganda, ang munting mundo na ito ay malapit ng gumuho. Ang boses ng matanda na nakasuot ng lila ay tumunog mula sa ibaba. Francis, Jinkai, umalis na tayo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Kumuha pa siya ng ilang gamit, saka lumipad sa ere. Lumipad ang 6 na figure mula sa mga bitek ng Little World at bumalik sa Blackwind Canyon. Lahat sila ay natarante sa sandaling lumabas sila, at ang kanilang mga tingin ay nagtipon sa isang lugar. Isang siyam na kulay na liwanag ng kayamanan ang nagmula sa kailaliman ng Blackwind Canyon. Napakalakas ng liwanag nito kaya nalampasan nito ang itim na hangin at nagliwanag sa kalangitan. Parang may walang katulad na kayamanan sa kailaliman ng Blackwind Canyon na lumampas sa Mystic Light Realm, at kagigising lang nito. Maging ang Blackwind Canyon ay hindi na itago ang ningning nito. Ano? Anong uri ng kayamanan ang nandoon? Napalunok si Jinkai ng kanyang laway at hindi naalis ang kanyang tingin sa siyam na kulay na ningning. Isang grupo ng 4 ang tumalon mula sa isang pathway na nakatago ng ilang mga durog na bato sa kabilang panig ng Blackwind Canyon. Maaaring isang substandard na sandata ng Diyos ang lumitaw. Isang matanda na may goatee mula sa grupo ng ikalawang prinsipe ay tumingin sa malayo na may gulat at saya. 948. 10,000 milya ang layo mula sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Hylan, salamat sa iyo dahil madali naming nalampasan ang pamana ng Sacred Lord na ito sa maagang yugto. Hylan, nabalitaan kong malaki ang tsansa mong makapasok sa Mystic Light Realm. Bakit pinipigilan mo pa rin ang iyong cultivation? 4 na figure ang tumalon mula sa isang mana. Ang pinuno ay isang gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may puting buhok at kumikinang na mga mata. Kailangan kong magtagumpay sa pagpasok sa Mystic Light Realm sa isang pagkakataon. Mapagpas siya ang tono ni Hylan. Kung ang isang tao ay nabigo na makapasok sa Mystic Light Realm kahit isang beses, ang posibilidad ng tagumpay sa hinaharap ay bababa. Sa tuwing mabibigo ang isang tao, ang lakas at kaluluwa ng isang tao ay hihina, at ang mga iyon ay halos imposibleng palitan. Sa makatuwid, ang sinumang nakalusot sa Mystic Light Realm sa isang pagsubok ay may mas mahusay na pundasyon at mas mahusay na potensyal kaysa sa isang taong kumuha ng ilang pagsubok. Dahil sa ambisyon ni Hylan, nakonsensya at naiinggit ang iba pa na nabigong makalusot sa Mystic Light Realm. Ano yun? May sumigaw, at lahat ay nagtaas ng ulo. Hua! Isang liwanag ng kayamanan na naglalaman ng 9 na kulay ang nagpapaliwanag sa kalangitan. Ito ay napakaliwanag, na para bang isang walang katulad na bundok ng kayamanan ang nahayag. Ang liwanag na ginawa ay makapagpapakilo sa puso ng isang tao. Agad na tumigil ang lahat sa pagsasalita, at hindi nila nagawang tumalikod. Ito ay ang treasure glow ng isang banal na bagay. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ng isang matanda habang nagsasalita siya sa nanginginig na boses, ngunit tiyak ang kanyang tono. Hindi pa ako nakakita ng isang kayamanan na may ganoong kinang. Ang mga mata ng isa pang matanda na may puting buhok ay kumikinang. Punta tayo dyan. Tumigil din sandali si Hylan bago bumilis ang tibok ng puso niya. Paano niya makaligtaan ang gayong walang katulad na kayamanan? Tuwang-tuwa ang 3 pa nang marinig nila ang mga salita ni Hylan, at lahat sila ay tumakbo patungo sa treasure glow. Sa isang latian sa kailaliman ng Imperial Tombs, 4 na figure ang dumaan sa ilang puno. Ang pinuno ay isang taong ganap na natatakpan ng itim na damit. Maingat na sumunod sa kanya ang 3 tao. Natahimik ang buong grupo. Biglang huminto ang nakaitim na figure at tumingin sa malayo. Ang mga ekspresyon ng iba pang 3 miyembro ay namutla sa takot, at tumingin sila sa direksyon kung saan nakatingin ang taong nakaitim na damit ngunit wala silang nakita. Nagtinginan ang 3 tao na may pagtataka. Hindi nila maintindihan kung ano ang tinitingnan ng nangungunang nakaitim na figure. Tara na. Nagpalit ng direksyon ang taong nakasuot ng itim. Senior Black Robes, hindi ba tayo pupunta sa mana?
Hindi naiwasang magtanong ng isang miyembro. Ang taong nakaitim na damit ay biglang tumingin sa isang random na direksyon at binago ang kanilang destinasyon pagkatapos na hindi man lang nag-uusap. Ang iba ay hindi nasiyahan at bahagyang nag-alinlangan. Kailangan nilang aminin na hindi sila pinalad na mapabilang sa grupo ng taong nakaitim na damit. Ang taong nakasuot ng itim ay may kakaibang personalidad at medyo nakakatakot siya. Sa kabutihang palad, ang lakas ng taong nakasuot ng itim, kaya ligtas ang kanilang paglalakbay hanggang ngayon. Stop talking garbage, ang paus na boses ng nakaitim na damit, at lumingon pa siya. Nagsimulang kumalat ang aura ng kamatayan. Nagsimulang manginig ang kaluluwa ng tatlong miyembro, at agad silang tumahimik. Ang Black Wind Canyon Forbidden Ground ay napuno ng 9 na kulay na liwanag. Ang matandang Ying at ang mga grupo ng matanda na nakasuot ng lila ay natatakpan ng 9 na kulay na liwanag na ito, at nakaramdam sila ng pagkagulat sa napakalaking liwanag ng kayamanan na nagmumula rito. Pakiramdam nila ay napakaliit nila kung ihahambing tulad ng isang pulubi na nakikita ang kabangyaman ng hari. Sa halip na sumugod kaagad, sila ay nakaugat sa lupa sa gulat at pagkalito. Kahit isang sinaunang armas ng Diyos ay hindi maaaring magpakita ng ganoong eksena. Nagulat si Francis. Ang pagpapakita ng tattered sword sa Seiya Palace ay hindi kahit 100 nito. Anong uri ng item ang nilalaman ng Black Wind Canyon Forbidden Ground? Kahit na ang normal na kalmado na si Francis ay nakadama ng matinding pagnanais na makuha ito. Let's go! We can't lose our advantage. Maaakit din ang ibang grupo sa malapit dito. Nagniningning ang mga mata ng matanda na nakasuot ng kulay ube habang nagmamadali siya patungo sa kailaliman ng Black Wind Canyon. Hindi siya maaaring manatiling kalmado sa harap ng nakamamanghang kayamanan na ito. Puntahan din natin. Si Peyton at ang batang Emperor ay hindi makapag-isip ng maayos, ngunit agad nilang sinisingil. Ay, ang gayong sandata ay hindi natin makokontrol. Bumantong hininga ang matandang Ying at nakaramdam ng pag-aalinlangan. Ang gayong sinaunang kayamanan ay tiyak na hindi nila makokontrol. Kung ang kayamanang ito ay lumitaw sa continent zone, ito ay magdudulot ng digmaan sa pagitan ng maraming Lord Dynasties, at marahil ay isang digmaang sibil. Kahit na hindi nila ito makuha, hindi makaalis ang tingin ni Olding dito. Gusto man lang niyang makita kung anong klaseng kayamanan iyon kung hindi ay hindi siya makakapag-relax. Kuya Ying, alis na tayo. Ang ganitong kayamanan na lumalabas ay swerte din natin. Hindi natin basta-basta mapapalampas ng ganito. Si Jinkai ay may nasasabik na ekspresyon habang siya ay nanghihikayat. Maaaring baguhin ng gayong kayamanan ang kapalaran ng sinuman. Naiinip na si Jinkai matapos makitang dumaan ang grupo ng matanda na nakasuot ng lila. Kung hindi pumayag si Olding, halatang hindi siya makakapunta. Siya ay isang walang kapantay na emperador sa labas ng mundo, ngunit dito, siya ay isang normal na miyembro ng koponan. Ang mga quasi-sacred lord ay makikita sa lahat ng dako. Higit pa rito, ito ay ang Black Wind Canyon Forbidden Ground. Ang gayong kayamanan ay tiyak na darating na may malaking panganib, at kailangan niya ng makaranasang pinuno tulad ni Olding. Sige, pupunta tayo at titingnan, nagpasya si Olding, at nagsimula silang magtungo sa kailaliman ng Black Wind Canyon. Bilang isa sa mga pinakamapanganib na bawal na bakuran ng Imperial Tombs, kahit na ang ilan sa mga mas malalakas na Sacred Lords ay hindi masyadong pupunta sa Black Wind Canyon para iset up ang kanilang mana. Kung hindi dahil ang itim na hangin ay biglang humina at pagkatapos ay nakakita ng isang malaking kayamanan na lumitaw, ang grupo ni Olding ay hindi kailanman maglalakas loob na pumasok sa kailaliman nito. Medyo lumakas yung itim na hangin. Nakita ng matatalas na mata ni Francis ang pagbabago sa hangin. Bagamat binago ng treasure glow ang kulay ng lugar sa malapit at naging mahirap na makilala ang mga bagay, hindi ito gaanong nakaapekto sa kaliwang mata ni Francis. Napatingin si Francis kina Olding at Jinkai. Walang naramdaman ang dalawa. Halata na ang treasure glow ay nakakuha ng atensyon ng lahat at nakalimutan nila ang lahat. May hindi tama.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis nang biglang kumurap ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa kanyang dark purple soul. Boom! 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 Ang mga manipis na butil ng madilim na aura ay nawasak ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at pinilit na lumabas sa kanyang katawan, kung saan sila sumanib sa itim na hangin. Hindi ko na malayang naapektuhan din ako. Labis na nagulat si Francis. Kailangang malaman ng isang tao na ang kanyang kaluluwa ay umabot na sa antas ng isang sagradong Panginoon, at ito ay talagang mas siksik at pino kaysa sa isang normal na sagradong Panginoon. Medyo naging mas malinaw ang mga mata ni Francis matapos pilitin ang hangin ni Yin sa labas ng kanyang katawan. Tingnan ko. Inilibot ni Francis ang kanyang kaliwang mata, at isang gintong liwanag ang kumalat sa kanyang mata. Noong nakaraan, kapag ginamit ni Francis ang kakayahang ito, ang lahat ng nakikita ay naging isang mundo na binubuo ng mga atomo at gumamit ng maraming enerhiya. Ito ay isang kaso ng labis na impormasyon. Gayunpaman, ngayong mas mahusay na ang kontrol ni Francis, maaari niyang piliin kung ano ang makikita bilang mga atomo. Tumitig ang mga mata ni Francis sa treasure glow na umaakyat sa langit, pagkatapos ay sinimulan itong subaybayan pababa sa mga bato. Dapat nasa ilalim ng lupa ang kayamanan. Tila nakakita ng kakaiba si Francis, at bahagyang namula ang kanyang mukha bago bumalik sa normal. Ano iyon, Francis? Nakita ng matandang Ying na iba ang kinikilos ni Francis kaysa karaniwan. Francis, kailangan nating maging mas mabilis. Ito ay isang minsan sa buhay na kapalaran, naiinip na sabi ni Jinkai. Wala lang, bigla ko na lang na-realize na lumakas pala ang itim na hangin. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Oo nga. Mukhang kailangan nating bilasan. Naging malungkot din ang ekspresyon ng matandang Ying matapos itong maramdamang mabuti. Kung ang itim na hangin ay bumalik sa orihinal nitong estado, kakailanganin nilang mabilis na umatras. Kahit na ang mga Sacred Lord ay hindi maglalakas loob na pumunta ng masyadong malalim sa itim na hangin sa buong lakas nito. Ang iyong cultivation ay masyadong mababa. Tumingin si Jinkai kay Francis na may kawalang kasiyahan. Mula sa kanyang pananaw, hindi mapigilan ni Francis ang itim na hangin dahil sa kanyang mababang cultivation. Bumilis ang tatlo at mabilis na tinungo ang gitna ng Blackwind Canyon Forbidden Ground. Habang lumalayo sila, mas lumalakas ang itim na hangin. Maging si Jinkai ay nakaramdam ng malamig na lamig. Hindi nagtagal ay lumitaw sa kanilang paningin ang matanda at kasamang nakasuot ng lila. Kuya Ying, magkasama pa rin ang dalawang grupo natin, di ba? Isang malabong ngiti ang ipinakita ng matanda na nakasuot ng lila habang lumingon siya. Umaasa siyang darating si Old Ying. Kahit na hindi nila nakuha ang kayamanang ito, maaari na lang nilang bawiin ang mayroon na sila. Oo naman. Mas binilisan pa ni matandang Ying. Sa ilalim ng patnubay ng matanda na nakasuot ng lila, ang lahat ay pumunta sa gitna ng Blackwind Canyon at tumungo sa Treasure Glow. Ang lugar na ito ay puno ng mga higanteng bato na kasing laki ng silid na gawa sa madilim na kulay abong material. Ang Treasure Glow ay nagmumula sa gitna ng mga higanteng bato, at ang malakas na pag-agos ng pressure na nagmumula rito ay naging dahilan upang hindi makalapit ang lahat. Ang liwanag ng kayamanan ay biglang humina, at ang siyam na kulay na liwanag ay naging dimmer hanggang sa ito ay ganap na kumupas pabalik sa lupa. Ang buong Blackwind Canyon Forbidden Ground ay naging isang mundo ng kadiliman muli. Nawala ang pressure mula sa Treasure Glow. Bulalas ni Peyton, at silang anim ay bumaril sa hangin sa itaas ng mga bato. Sa isang iglap lang, nakarating ang lahat sa lugar kung saan naroon ang Treasure Glow dati, ngunit hindi nila naramdaman ang anumang bagay ng malinaw dahil may kumpol ng mga bato sa lahat ng dako, at ang itim na hangin ay nakakaapekto sa kanilang divine senses. Ang lilang liwanag na sinisira ang langit. Inilabas ng matanda na nakasuot ng kulay ube ang isang palad, at ang figure ng isang higanteng palad na gawa sa lilang liwanag ay dumampi sa mga bato sa ibaba. Bam! Walang nakakaalam kung saan ginawa ang mga dark gray na batong ito. Ang pag-atake ng matanda na nakasuot ng lila ay nag-iwan lamang ng ilang bitek sa kanila. Mukhang imposibleng direktang pumasok dito.
Ang matanda na nakasuot ng lila ay ayaw. Hiniranggan ng mga higanteng bato ang lahat, kaya imposibleng makapasok dito. Kailangan nating maghanap ng ibang pasukan. Napabuntong hininga si Jinkai. Ngayon lang ako nakakita ng pasukan, biglang tumunog ang boses ni Francis. Biglang napatingin ang lahat na parang tinamaan ng kidlat. Saan? Agad na tanong ng matanda na nakasuot ng lila. Dumaan kami sa isang maliit na pasukan ng kuweba na hindi kalayuan dito. Tila ito ay konektado sa ilalim ng lupa, matapat na sagot ni Francis, at ang matanda na nakasuot ng lila at ang kanyang grupo ay nagsimula ng lumipad kaagad pagkatapos magsalita si Francis. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa lugar na binanggit ni Francis. May pasukan talaga dito. Bulalas ni Peyton sa tuwa. Sa harap nila ay may pasukan ng kuweba na kasya lang ng isang tao sa bawat pagkakataon. Ang pasukan ay nasa hangganan ng mga higanteng bato, at mahina nilang nakita ang isang hagdan ng bato na patungo sa ibaba. 949. Sa loob ng Great Gun Imperial Palace, sumiklab ang talakayan sa pagitan ng mga bulwagan at kalangitan. Nakalok ang tingin ng lahat sa screen ng Second Prince at Ninth Prince. Ito. Anong uri ng kayamanan ang nakatago sa Blackwind Canyon Forbidden Ground? Ang liwanag na nakikita natin ay marahil isang maliit na bahagi lamang. Sa kasamaang palad, lahat ng grupo ay nagkalat sa gitna ng Imperial Tombs. Marami na ang nakapasok sa gitna. Kung sila ay nagtutulungan, hindi imposibleng makuha nila ang kayamanan. Sa sandaling ito, mas binigyang pansin ng lahat ang kayamanan kumpara sa paglilitis sa Crown Prince. Hanggat may nakakuha ng kayamanang ito, paano kung ang laban para maging Crown Prince ay mauwi sa lubos na kabiguan? Ang 8 big families at iba pang puwersa sa loob ng Great Hall kasama ang Elder mula sa Sky Suspension Palace ay tumingin sa mga screen sa kalangitan ng may pagkabigla. Maraming tao ang nagsisisi. Bakit wala ang kanilang clan na miyembro sa Blackwind Canyon ngayon? Bakit ang napakalakas na treasure glow ay nagmumula sa Blackwind Canyon Forbidden Ground? Ay, napakalayo ni Darius sa Blackwind Canyon. Natigilan ang tiyuhin ng ika-13 prinsipe at nataman ang ulo sa pagkadismaya. Ang mga pinaka-nasa sabik ay ang mga bulwagan ng 9th, 5th, at 2nd Princes. Ayon sa mga screen, ang 3 puwersang ito lamang ang mayroong sinuman sa Blackwind Canyon. Si Francis ay talagang isang taong may malaking kapalaran. Napabuntong hininga si Duke Nanfeng sa kanyang puso. Ilang iba pang mga figure sa likod ng malaking bulwagan ay nag-uusap sa isa't isa. May mali. Bakit may napakalakas na treasure glow na nagmumula sa Blackwind Canyon Forbidden Ground? Sabi ng isang malabong mataba na may malalaking tenga. Masyadong kakaunti ang impormasyon tungkol sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Nasa kamay nila ang Dragon Jades, kaya hindi ito dapat maging masyadong problema, sagot ng isang kulubot na elder. Wala sa mga prinsipe ang nasa kanyan. Kung ang isang tao ay maaaring kumuha ng kayamanang ito ay magiging isang malaking kapalaran para sa buong Great Gunlord Dynasty, sabi ng isang figure sa likod. Ang grupo ng 6 ay pumasok sa hagdan ng bato sa gitna ng ipinagbabawal na lupa at dahan-daang pumasok. Ang landas na ito ay malamang na humahantong sa kung nasaan ang kayamanan. Kumislap ang mga mata ng matanda na nakasuot ng lila. Ang itim na hangin sa loob ng pathway ay mas condensed kaysa sa labas, at ang pathway ay halos ganap na itim. Higit pa rito, ang kakaibang material ng mga pader ay kapansin-pansing nabawasan ang pandaman ng lahat. Woo! Isang malagim na sigaw ang biglang tumunog sa kadiliman, at isang higanteng itim na figure ang tumangay sa grupo na parang buhawi. Hindi maganda. Isa itong Emperor level na Blackwind Yin Ghost. Lahat ay may malungkot na ekspresyon. Tulad ng iniisip nila, ang panganib ay umiral kasama ng kapalaran. Matagal na silang lahat na gumagala sa labas at nakatagpo lamang ng King level na Blackwind Yin Ghosts, ngunit nakilala nila ang isang Emperor level na Blackwind Yin Ghost pagkatapos pumasok sa pathway na ito. Mula rito, nakita nila na tama ang kanilang landas. Pumunta ka. Ang matanda na nakasuot ng lila ay sumalakay na may lakas ng soul power.
Itinulak niya ang kanyang palad, at kulay ube na liwanag na maaaring makapinsala sa parehong pisikal at kaluluwang mga dimensyon na kinunan patungo sa Blackwind Yin Ghost. Naglabas din si Peyton ng isang maitim na perlas ng kidlat at inilagay ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa dito. Isang kidlat ang nabuo mula sa kanyang kaluluwa at agad na bumaril, sumabog sa ulo ng Blackwind Yin Ghost. Sinasalungat ng mga pag-atake ng kidlat ang masasamang demonyo at espirito, kaya kitang-kita ang epekto nito. Tumayo si matandang Ying sa likuran nila at naglabas ng mga sinag ng madilim na liwanag na tumama sa mga kritikal na punto sa Blackwind Yin Ghost. Ang Emperor level na Blackwind Yin Ghost ay teknikal na may sariling kamalayan, ngunit hindi ito masyadong matalino, kaya hindi nagtagal ay napatay ito ng pinagsamang puwersa ng tatlong quasi-sacred lords. Magpatuloy. Matapos makumpirma na nakarating sila sa tamang lugar, lahat ay nasa sabik at bumilis habang pinapataas din ang kanilang pag-iingat. Habang lumalakad sila, mas lumaki ang landas, at lahat ay nakakalakad ng sunod-sunod. Kasabay nito, ang itim na hangin ay halos ganap na hamarang sa kanilang paningin, at ang dalawang emperador ay nagsimulang magkaroon ng problema sa pagharang dito. Ang mga pader na ito ay mas matigas pa kaysa sa mga higanting bato. Napabuntong hininga ang nakayulang nakasuot na elder nang hawakan niya ang mga dingding. Ang kanyang mga pag-atake ay lumikha lamang ng ilang mga bitek sa mga bato, ngunit ang mga pader na ito ay mas matigas pa. Ang mga ito ay mas malakas pa kaysa sa mga peak earth grade item. Isang tinidor. Napatigil ang lahat sa paglalakad. Hindi alam ni matandang Ying at ng matanda na nakasuot ng kulay ube kung ano ang gagawin. Mayroong dalawang landas sa harap nila, at ang pakiramdam ng lahat ay kasalukuyang nanghina ng itim na hangin. Wala silang napansin na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang landas. Mas mainam na huwag maghiwalay, maingat na sabi ni Old Ying. Ang dalawang grupo ay hindi masyadong malakas sa simula, at sila ngayon ay nasa hindi kilalang kailaliman sa ilalim ng lupa ng Blackwind Canyon Forbidden Ground. Kung sila ay maghiwalay, ang kanilang pagkakataon na mabuhay ay bababa sa halos zero. Pagkatapos ay pumili tayo. Sumang-ayon ang matanda na nakasuot ng lila sa sinabi ni Old Ying. Huhu. Habang nag-aalinlangan ang matanda na nakasuot ng lila at si Old Ying, dalawang Blackwind Yin Ghosts ang lumitaw mula sa isa sa mga pathway. Hindi sila emperor, ngunit mas malakas sila kaysa sa mga multo ng hari sa labas. Hahaha. Ito dapat ang landas kung saan magkakasama ang kapalaran at panganib. Tumawa ang matanda na nakasuot ng lila at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga palad, na summoning ng alon ng lilang liwanag. Kumilos din sina Peyton at Old Ying. Hindi sila sumang-ayon o hindi sumasang-ayon sa pamamaraang ito ng pagtukoy kung aling paraan ang pupuntahan. Tingnan natin. Napaatras ng kalahating hakbang si Francis at binuksan ang kaliwang mata. Weng! Isang malabong gininto ang ripple ang kumalat mula sa gininto ang mata ni Francis habang nakatingin siya pababa. Ang kaliwang mata ni Francis ay agad na nakakita sa dingding na ginawa mula sa hindi mabilang na komplikadong mga atomo, ngunit walang masyadong espesyal tungkol dito. Tiyak na mayroong isang lihim na bulwagan, ngunit ito ay nakatago ng napakalalim. Ang kanyang kaliwang mata ay hindi kayang makita ang buong daanan mula rito. Ang gininto ang ripple ng liwanag ay nawala sa kaliwang mata ni Francis pagkaraan ng mahabang panahon. Hu! Isang Blackwind Yin Ghost ang biglang lumitaw sa likod ni Francis. Francis, mag-ingat ka. Agad na bulalas ni Old Ying matapos patayin ang Blackwind Yin Ghost sa harapan. Huhu! Ang Blackwind Yin Ghost na ito ay naging isang itim na buhawi at dumaong mismo sa likod ni Francis. Si Francis ay kumilos na parang wala siyang naramdaman, ngunit ang simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng kanyang kaluluwa ay kumurap. Boom! Ang kidlat ay kumislap sa paligid ng itim na hangin na dumapo sa likod ni Francis, at ang multo ay agad na hinaipan sa mga piraso. Nakatalikod lang si Peyton, at nanginginig ang puso niya nang makita niya ito. Naalala niya ang imahe ni Francis na nakikipagpalitan ng suntok sa kanya. Sigurado siya na si Francis ay hindi kasing simple ng tila, ngunit nahihiya siyang sabihin iyon.
Dapat ba niyang sabihin sa matanda na nakasuot ng lila na sinubukan niyang tambangan ang isang hari sa tore na gawa sa kahoy, ngunit sa halip ay natamba siya? Brat, hindi mo ba sinabi na wala kang alam na mga pamamaraan ng lihim na uri ng soul? Agad na lumipad ang matanda na nakasuot ng lila at nagtanong. Ang surge ng soul power sa loob ng putok ng kidlat na iyon ay nagbigay ng nakakatakot na destructive aura na nararamdaman niya kahit sa malayo. Wala ba sa inyo ang may nagtatanggol na kayamanan na nagpoprotekta sa kaluluwa? Ngumisi si Francis habang nanatiling pareho ang kanyang ekspresyon. Ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng lila ay patuloy na nagbabago, ngunit wala siyang sinabi sa huli, at nagpatuloy sila sa pasulong. Malinaw na mayroon siyang mga kayamanan na nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa, ngunit hindi ito kasing lakas ng mayroon si Francis. Pumunta ang grupo sa isa sa mga landas at nagpatuloy pasulong. Boom! Hu! Ang dagandong ng Black Windian Ghosts at ang tunog ng labanan ay nagmula sa harapan. Ano? May nauuna sa atin. Bumilis ang tibok ng puso ng matanda na nakasuot ng lila, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Sa hitsura nito, mayroong higit sa isang pasukan sa ilalim ng lupa. Lumiko ang lahat sa sulok at naramdaman ang malakas na bugzo ng itim na hangin na papalapit sa kanila. Boom! Ikinumpas ng matanda na nakasuot ng lila ang kanyang mga palad, at nahati ito ng madilim na lilang liwanag. Sa isang bulwagan sa unahan nila ay may 3 quasi-sacred lords at ilang dosenang Black Windian Ghosts. Nakipaglaban sila habang ang isang emperador na hindi dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa ay nagtago sa likod nila. Ang lahat ng Black Windian Ghosts na ito ay mga emperor. Grupo ng ikalawang prinsipe. Noong nag-aaway sila sa kayamanan sa Ice Castle, nakita nila ang grupong ito. Nanghina ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng lila. Hindi niya inaasahan na mauuna sa kanila ang grupo ng Second Prince. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 3 quasi-sacred lords ay dahado, at sila ay pinilit na lumabas ng bulwagan ng ilang dosenang Black Windian Ghosts. Kasabay nito, mas maraming king level na Black Windian Ghosts ang lumitaw mula sa bulwagan. Mga kapwa Dawista, iisa ang aming layunin. Tulungan kami. Talagang may kayamanan sa loob ng bulwagan. Ang pinuno ay isang matanda na may goatee. Isang patong ng apoy ng kaluluwa ang tumakip sa kanyang katawan habang nakatingin siya sa 6 na nasa likuran niya para humingi ng tulong. Ang bulwagan. Ang mga mata ng matanda na nakasuot ng lila ay kumislap. Iniisip niyang bumalik sa sanggang daan at subukan ang kabilang landas. Kung tutusin, habang 4 lang ang tao sa grupo ng ikalawang prinsipe dito, ang kanilang kabuoang lakas ay nalampasan nila. Let's go, Old Ying. Siguradong may sikreto sa hall sa unahan natin. Tumingin ang matanda na naka-purple na nakasuot kay Old Ying. Kung hindi handang tumulong si Old Ying, kung gayon ang kanyang sariling grupo ay masusupol ng grupo ng ikalawang prinsipe kung sila ay magkakasamang mag-scout. Okay. Tumingin si Old Ying sa pasukan na hinarang ng hindi mabilang na Black Windian Ghosts at sumang-ayon. Francis, ipatawag mo rin ang iyong Black Stripe Venomous Scorpions. Ang nakayulang nakasuot na elder ay tumingin kay Francis, na nagtatago sa likod. Sa tulong ni Old Ying, ang matanda na nakasuot ng lila, at kasama, nagsimula silang lahat na pilitin ang Black Windian Ghosts pabalik sa bulwagan. Salamat! Ang matanda na may goat ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat habang sila ay nakikipaglaban at ini-inspection si Francis. Si Francis ay isang hari lamang, ngunit napanatili pa rin niya ang kanyang kamalayan kahit nasa napakalakas na itim na hangin. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala. Ang Black Windian Ghosts na naglalaban ay biglang sumigaw at nagsimulang manginig. Pagkatapos, sila ay naging hindi mabilang na itim na bugzo ng hangin at umatras. Umatras silang lahat. Nadama ng matanda na may goat na may mali. Malamang na mayroong isang matalinong Black Windian Ghost dito, kaya umatras sila nang makitang hindi sila ang kalaban natin. Tumawa at nagsalita ang isang miyembro ng grupo ni Second Prince. Ang hitsura ng bulwagan ay nahayag matapos ang lahat ng Black Windian Ghosts ay umatras. Isa itong walang laman na bulwagan na nagbigay ng luma at masamang aura.
Ang hindi mabilang na komplikadong mga simbolo ng array ay sumasakop sa mga dingding sa paligid ng bulwagan, at paminsan-minsan ay kumukurap sila. Sa pinakagitna ng bulwagan ay isang malaking berdeng haliging tanso. Hindi mabilang na mga snarling at mabangis na halimaw at maalamat na species ang inukit dito. Ang imahe ay napakalakas na lumikha ito ng mga ilusyon kapag tiningnan ito ng isa. Jinkai. Hinampas ng matandang Ying ang likod ni Jinkai at nagpakawala ng soul intent sa kanya. Nakakatakot na berdeng tansong haligi. Napabuntong hininga si Jinkai habang nababalot ng malamig na pawis. Kung hindi siya ginaising ni Old Ying, baka namatay na siya sa ilusyonaryong mundo. Siniyasat ni Francis ang mabangis na hayop sa berdeng tansong haligi. Sila ay katulad ng sinaunang desolate ray sa kanyang memorya, ngunit naglalaman sila ng higit pang mga detalye at tila nabubuhay. May isang metal na itim na pinto na nakapaloob sa berdeng tansong haligi. Ito ay nabuo mula sa hindi mabilang na maliliit na piraso ng metal, at ito ay kabilang sa way of mechanisms. Hindi mabilang na kumikinang na gold and white array lines ang nakapalibot sa berdeng bronze pillar at sa metal na itim na pinto. Tila ito ang ubod ng hanay sa bulwagan. Ang mystic gold and white array na ito ay lumikha din ng formation. Kung wala ang tulong ng array, kahit na ang quasi-sacred lords ay mahuhulog sa isang ilusyonaryong mundo kung titingnan nila ang ancient desolate beast sa haligi. 950 pagbubunyag ng kanyang lakas. Tagasalin Thunder 07 Editor, Adedax. Ang tatlong grupo ay binubuo ng 10 tao sa kabuuan, at lahat ay tahimik na nakatayo sa harap ng berdeng tansong haligi. Mayroon ba sa inyo na dalubhasa sa mga arrays o mga lihim na pamamaraan ng Heaven's Legacy? Tanong ng nakagoat na matanda na may awkward na ngiti. Napayuko ang lahat at hindi nagsalita. Halata namang walang gumawa. Ang ilang mga pamana sa Imperial Tombs ay nangangailangan ng mga master ng array o mekanismo upang malutas, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang bilang ay napakaliit. Higit pa rito, kahit na ang isang tao dito ay pamilyar sa mga array, ang partikular na array na ito ay hindi katulad ng mga array sa anumang iba pang mana. Kaunti lang ang mga tao sa Imperial Tombs ngayon na makakalutas sa array na ito. Maaari ba tayong magtulungan para sirain ito? Isang quasi-sacred lord mula sa grupo ng Goatid Elders murmured. Natahimik ang lahat. Paano nila dapat malaman kung ano ang mangyayari kung wala silang alam tungkol sa mga array? Subukan natin. Pag-atake mula sa malayo. Nag-isip sandali ang matanda na nakasuot ng lila. Maraming array ang maaaring mag-counterattack kung sila ay inaatake. Okay. Pumayag din si Old Ying. Lahat ay ayaw sumuko ngayon matapos ipagsapalaran ang kanilang buhay at maabot ang kailaliman ng ipinagbabawal na lupa. Halatang sumang-ayon ang lahat, kaya't lahat sila ay umatras sa labas ng bulwagan. Nainyin Palm. Inilipat ng Goatid Elder ang kanyang True Yuan, at ang kanyang palad ay nagradiated ng power aura ng malamig na yin habang itinulak niya ito palabas. Hu! Ang figure ng isang nagyayelong palad ay tumawid patungo sa berdeng tansong haligi. Dahan daw ang pinakawala ng Goatid Elder ang pag-ataking ito, pagkatapos ay umatras ng ilang hakbang pagkatapos gawin iyon. Ang figure ng nagyayelong palad ay agad na dumapo sa ginto at puting hanay. Boom! Sa sumunod na segundo, biglang lumitaw ang imprint ng isang kamay sa dingding sa tabi ng lahat. Paano? Paano ito posible? Natigilan ang matanda na may kambing, at tumalon ang kanyang puso. Kung hindi dahil sa sobrang pag-iingat niya, natama na sana siya ng sarili niyang pag-atake matapos itong mapalakas at maaninag ng array. Sa sandaling dumampi ang kanyang atake sa hanay, agad itong tumalbog pabalik. Wala man lang nakakita kung paano ito gumalaw. Maging ang paghinga ni Francis ay tumigil. Sa pamamagitan ng kaliwang mata, unti-unti niyang nauulit ang nangyari. Gayunpaman, kahit na pinabagal niya ito sa 0.2 beses na bilis, halos hindi niya ito makita. Ang nakagoat na matanda ay may karanasan at may kaalaman, kaya napaatras siya ng ilang hakbang pagkatapos talagang magpakawala ng kanyang atake, kaya naman ang palad ay tumama sa dingding imbes na sa kanyang sarili. Tila lubhang kapakipakinabang ang karanasan ng isang elder.
Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, si Francis ay wala pang ganoong bagay. Nanlalaki ang mga mata ng iba sa hindi makapaniwala. Tulad ng inaasahan ko, ang gayong kayamanan ay nakatakdang hindi pag-aari natin. Napabuntong hininga ang matandang Ying. Mula sa nangyari, masasabi nilang lahat na ang lalim ng hanay na ito ay lumampas na sa antas ng isang mystic light realm. Tingnan mo. Ang pader. Biglang bulalas ni Jing Kai. Ang mga mata ng lahat ay lumayo sa hanay at patungo sa tatak ng kamay sa dingding. Nagkaroon ng manipis na bitek sa loob ng imprint. Ito ang kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis nang makita niya ang nasa loob gamit ang kaliwang mata. Ang aura ng substandard na God Crystals. Sumingot ang ilong ng matanda na nakasuot ng lila, at nagsalita siya ng may katiyakan. Lahat, salakayin ang pader na ito. Isang masayang ekspresyon ang ipinakita ng matanda na may kambing. Kung hindi nila makuha ang kayamanan na tinatakan ng hanay, hindi magiging masama na makahanap ng iba pang bagay. Boom! Boom! Ang yelo, kidlat, apoy, at hangin ay humampas sa dingding. Bam! Sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ng lahat ng mga pag-atake, ang pader ay nabasag. Hu! Isang surge ng nagninangas na mainit na wind lightning ang biglang lumitaw mula sa likuran. Isang pares ng scarlet wings of lightning ang biglang nabuo sa likod ni Francis, at pinilit niyang iatras ang tatlong emperor sa malapit sa kanyang malakas na aura ng nagninangas na kidlat. Whoosh! Si Francis ay naging isang kidlat at unang pumasok sa butas sa dingding. Francis! Paano ito posible? Ang matanda na nakasuot ng kulay lila ay nagalit at nabigla. Ang lakas na ipinakita ni Francis ngayon ay halos nalampasan ang bawat pinakamataas na emperador sa Imperial Tombs. Hindi niya inasahan na si Francis ay nagtatago ng ganoon kalalim. Ngayong naihayag na ni Francis ang kanyang lakas at siya ang unang pumasok, halatang may natuklasan siyang isang uri ng kayamanan. Huhu! 6 na quasi-sacred lords ang sumugod kay Francis sa kabilang panig ng pader. Talagang malakas ang Francis na ito. Nagulat ang batang emperor mula sa grupo ng emperor na nakasuot ng lila. Sa huling mana noong nag-away sina Francis at Peyton, napagtanto niya na ang dehado ay si Peyton talaga. Si Peyton ay isang quasi-sacred lord, at ang kanyang battle power ay maihahambing sa mga normal na sacred lords. Ang tatlong emperor ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kahinaan, at sila ay umaksyon din. Ito ang nataranta ang 6 na quasi-sacred lords. Ang dimensyon ay puno ng liwanag, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig habang ang surge ng sinaunang aura ay dumaan sa kanila. Napuno ng iba't ibang bagay, bato, at substandard na God Crystal ang buong lugar at nagbigay ng maliwanag na liwanag na nagpapaliwanag sa buong dimensyon. Ang hindi mabilang na mga bato, sirang bagay, balat ng hayop, bote ng tableta, at iba pang mga bagay ay bumuo ng malalaking tambak, at ang bawat bagay ay nagbigay ng sinaunang aura. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkalat sa buong lupa na parang mga basura lamang. Ito ay God Fallen Metal, Sky Crystal Firemine, Purple at Gold Saint Jade. Kahit na ang mga mula sa mas lumang mga henerasyon ay nakilala lamang ang ilang dosenang mga bagay na ito, at nagsimula silang manginig sa pananabik. Anumang random na bato o scrap dito ay magdudulot ng digmaan sa pagitan ng 4 na bituin na kapangyarihan sa labas ng mundo. Ang God Fallen Metal, na nakakalat lang sa lugar na ito, ay isang maingat na itinago na mapagkukunan na itinago ng Great Gun Imperial sa kanilang lihim na kaban. Karamihan sa mga bagay dito ay hindi man lang nakikilala, gaya ng ilang kayumangging balat ng hayop at ilang hindi kilalang table task. Kunin mo silang lahat. Agad na tinalikuran ng 6 na quasi-sacred lord ang kanilang eleganteng ugali at pumasok, kinuha ang lahat ng kanilang nahanap. Napakaraming kayamanan dito kaya't ang tatlong emperor na sumunod sa kanilang likuran ay lubos na nasiyahan sa pagpulot lamang ng ilang mga scrap. Ang lahat ng bagay dito ay agad na nalinis. Ni isang maliit na tipak ay hindi naiwan. Francis, ibigay mo ang kalahati ng nakuha mo. Ang matanda na nakasuot ng lila ay agad na nagpakita kay Francis at pinakawalan ang kanyang malakas na aura. Dumating din si Peyton at isa pang emperador.
Hindi nagbago ang ekspresyon ni Francis sa ilalim ng panggigipit ng matanda na nakasuot ng lila. Paimpol niyang tiningnan ang matanda na may malamig na tingin. Ano ang ibig sabihin nito? Napagpasyahan namin na kung sino ang unang makakakuha nito ay dapat itong panatilihin. Agad na tumayo ang matandang Ying. Noong nagsama kami kanina, tinagaw niya ang lakas niya at hinayaan kaming gawin ang lahat ng hirap. Sinasabi ko lang sa kanya na ibigay ang kalahati. Nagningning ang mga mata ng matanda na nakasuot ng lila. Nakita niya si Francis na kumuha ng God Crystal kanina. Isang God Crystal, hindi isang substandard na God Crystal. Iyon ay isang bagay sa domain ng mga Diyos, at ito ay nabuo mula sa kapangyarihan ng Heavenly Divine Realm. Junior, ang isang maliit na hari ay hindi maaaring panatilihing ligtas ang lahat ng mga kayamanang iyon. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng matanda na may goat. Si Francis ang unang pumasok. Malinaw na nakuha niya ang pinakamahalagang kayamanan sa lugar na ito. Bagamat maaaring gamitin ni Francis ang array para umalis, hindi na siya makakatakas pagkatapos. Malungkot ang ekspresyon ng matandang Ying. Hindi niya akalain na sasali rin dito ang matanda na may kambing. Ang matandang Ying ay hindi natakot sa grupo ng matanda na nakasuot ng lila, ngunit ang matanda na may kambing ay may 3 quasi-sacred lord, at lahat sila ay mas malakas kaysa sa elder na nakasuot ng lila. Kung wala silang magagawa, maaari lamang nilang gamitin ang array sa kanilang Dragon Jades, habang si Francis ay makakatakas kasama ang Misty Spatial World. Magiging sulit pa rin ito para sa lahat ng mga kayamanan. Hindi ko ugali na iluwa ang kinain ko. Ngumiti si Francis sa pang-aalipusta. Nang marinig iyon, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng lila at ng matanda na may goat, at nanlaki ang mga mata ng iba. Mayabang na Junior. Kahit hindi mo ugali na iluwa ang kinain mo, tuturuan kita kung paano. Naging berde ang mukha ng matanda na nakasuot ng lila habang sinimulan niyang i-circulate ang kanyang dark purple na True Yuan. Tumigil ka. Agad na tumawag ang matandang Ying. Hu! Agad na nagpakita ang matanda na may goat sa harap ni Old Ying at hinaronggan siya. Sagradong kidlat na ng ibabaw na katawan. Si Francis ay humakbang pasulong at biglang tumangkad habang ang isang layer ng ginto at asul na liwanag ay tumakip sa kanyang katawan. Ang pressure ng peak 5th level Sacred Lightning Body ay agad na durog. Boom! Ang matanda na nakasuot ng lila, na nagpapalipat-lipat pa rin ang kanyang True Yuan, ay agad na nag-ambala. Kumulo ang dugo sa kanyang katawan at halos tumalsik. Nanginginig na bumagsak sa lupa ang batang emperador sa tabi niya at hindi na makatayo. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Nagpumigla si Peyton, at halatang hindi rin maganda ang pakiramdam niya. Naramdaman din ng mga miyembro ng grupo ng matanda na may goatid ang kanilang puso. Ang pressure na ipinakita ng katawan ni Francis ay nagpabigat sa kanilang pakiramdam kahit na medyo malayo sila sa kanya. Francis, kung hindi mo ibibigay ang kalahati ng iyong mga kayamanan ngayon, pipilitin kong gamitin ka at ang iba pa sa iyong grupo na gamitin ang iyong Dragon Jades. Napuno ng galit at pagtataka ang matanda na nakasuot ng lila. Kahit na nilinang ni Francis ang isang malalim na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan, isa pa rin siyang hari. Hindi mapapatawad ng elder si Francis sa pagsuwi sa kanyang kalooban. Francis, iabot mo lang ang kalahati ng iyong gamit. Napuno ng gulat si Jinkai, at nahirapan siyang huminga kapag magkasamang kaharap ang grupo ng matanda na nakasuot ng purple at ang grupo ng Second Prince. Nililigawan mo si kamatayan. Ang Sacred Lightning Body ni Francis ay biglang naglabas ng alon ng kidlat habang siya ay sumuntok gamit ang kanyang Fire of Wind Lightning. Ang pisikal na puwersa na pumipigil sa lahat ay biglang bumaril patungo sa matanda na nakasuot ng lila na parang bagyo ng apoy at kidlat. Hindi namin malulutas ang array sa bulwagan, kaya wala nang natitira sa pag-scout sa Blackwind Canyon. Oras na para tanggalin ang matandang bastard na ito. Ano? Hindi inaasahan ng matanda na nakasuot ng lila na si Francis ang unang aatake, at ang kapangyarihan sa loob ng kamao na ito ay talagang nagparamdam sa kanya ng panganib sa buhay at kamatayan. Whoosh!
Isang asul na kalasag ang lumitaw sa kamay ng matanda na nakasuot ng lila. Boom! Ang kamao ni Francis ay bumangga sa asul na kalasag, at isang unos ng apoy at kidlat ang sumabog. Basag! Agad na nabasag ang asul na kalasag, at ang matanda na nakasuot ng lila ay umatras ng ilang dosenang hakbang habang ang kanyang mga kamay ay namamanhid. Paano ito posible? Paano ang isang maliit na hari ay magkakaroon ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan? Natigilan ng matanda na nakasuot ng lila. Ang kanyang asul na kalasag ay nawasak ng ganoon lang. Nataranta ang mga manunood. Ang pisikal na lakas lamang ni Francis ay maihahambing sa isang quasi-sacred lord. Ibigay ang lahat ng iyong mga kayamanan o gamitin ang iyong hanay at mag-fuck off. Malamig ang ekspresyon ni Francis habang dahan-daang lumapit sa nakatatandang naka-purple. Ha, kahit medyo late na ako, dapat may share ako sa treasures, di ba? Isang malakas na tawa ang biglang umalangaw-ngaw mula sa daanan kasabay ng matinding lamig. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.